Magandang hapon sa lahat. Kaya kami nandito, kami ay nag-file ng formal against General Macapas sa ginawa niya sa mga kapatid ko. Yun lang po at magandang hapon sa lahat. Tungkol naman ito doon sa pagpasundo ko sa mga kapatid ko para additional na witness, which is na iba yung sinasabi niya sa interview sa inyo. Sir, sorry, follow-up lang po doon. Pwede niyo po bang ikwento po sa amin siguro yung details nung sa pagsundo po na yun? Ano po yung involvement ni Macapas po doon? So hanggang doon na lang siguro gawa ng na-file na namin eh. Kay Mr. Elaki, sir, nag-file kayo kay General Romeo, pangalan nito, Macapas. Ano ba yung naging reason bakit kailangan mo mag-file ng affidavit laban kay General Macapas? Nahirapan ka ba? Pinahirapan ka? Pinahersa ka? Bisa ka kinuha sa Cambodia? Ano ba nangyari sa'yo? Gusto lang po namin lumabas yung katotohanan. Yun lang po. Basically kasi, narinig ko yung interview ni General Macapas. Parang sinasabi niya, inutusan lang siya at galing din naman sa DOJ. Meron din yatang basbas ng DOJ yung paglakad nila papuntang Cambodia. Bakit si General Macapas lang, hindi yung buong team na humuli sa inyo? No comment po ako dyan. Okay, thank you. Yes, katulad ng sinabi ko noong nakaraan, ang hirap yung tuta na susunod doon sa bulldog ba, no? Ang gusto ko lang talaga, wala akong ibang intensyon dito, ang gusto ko lang matanggal si General Macapas at ma-dismiss sa service yun niya. So ang request mo, gusto mo talaga matanggal si General Macapas? Yes, opo. Bakit naman kaya gusto mo siyang matanggal? Dahil gaano ba kalaking kasalanan niya? Ginamit pati ng abogado ni Mr. Atong Ang na si Attorney Villarreal yung mga sinasabi ni Macapas doon sa interview na sinabi niya itong pagsundo niya sa mga kapatid ko ay covered daw, sarili niyang kalaman. Hi po, good afternoon po. Bea po from Bombo Radio Philippines. Sir, direct question lang po kay Elaki. Sir, nung nahuli po kayo sa Cambodia, did somehow po, no, if it's a yes or no question lang naman, sir, may nalabag po ba si General Macapas doon po sa kung paano ka po niya hinuli or kinuha sa Cambodia? Ano pong, yes or no question lang, sir, ano po bang nagawa niya? Meron po ba siyang nalabag doon sa inyong karapatang pantao, if ever, sir? Meron po. Malaki ang ano niya sa pagkahuli namin. Pagkuha niya sa amin. Una, hindi niya kami kinausap at saka kinuha niya yung cellphone namin. Yun lang. So, dahil dun, sir, kaya kayo naghain ng complaint. And, Yes. sir, kay ano naman po, kay Julie Patidongan. Sir, ngayon pong nahain nyo na po yung complaint laban kay General Romeo Macapas and ina-expect nyo po na maaalis po siya sa serbisyo. Ano po kayang next step po dito? If ever po ba na naalis na po siya sa pwesto, masasatisfy po ba ang inyong inyo pong pakiramdam dahil po naalis po siya sa pwesto, if ever, sir? Yes, gawa ng siya mismo. May isang pamilya na nagsabi katulad ng nakaraan na tinuturuan na nagbalik ta rin lahat ng sinasabi ko, naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atong Ang. Ngayon nangyari yung time na yun, nakausap ko yung isang major na sinabi sa akin, sir, hindi ko gagawin yan kung walang nagutos sa akin. Sa madaling salita, sinabi nung isang major, inutusan siya ni General Macapas. Madadagdagan po ba yung high-ranking officials po na sasampahan po ninyo ng complaint dahil po doon sa sinasabi ninyo kanina na parang hindi ka nais-nais na pag-aresto sa kapatid po ninyo? Hanggang doon lang. Kay General Macapas at saka sa kasama niya pati yung abogado na nagturo ng mali doon sa isang investigador. Yung kasama po na tsaka abogado na binabanggit ninyo, kasama po ba ito sa complaint affidavit na final ninyo ngayon? Yes, kasama si Atty. Consina. Sorry, sir?
Attorney Consina. First name po, sir. Hindi ko lang ma-recall ang first name niya. Tapos yung isa mo pong kasama po, sir. Mabibigyan niyo po ba yung name? Si Attorney Encarnacion, pero nandun na sa file namin. Hindi totoo yan. Ang sa akin dito, na alam ng taong bayan na mayroong mga tao na gusto sirain ang aking pagkatao. Kaya naman ako nagagalit, katulad, hindi galit. Gusto ko lang ipaglaban yung aking karapatan. Sir, malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. Yun na po. Thank you, sir. Ituloy mo na. Nag-iba yung takbo ng Mr. Elakib. Nag-iba yung takbo ng ano niya sa amin. At saka pinaaresto na nila kami sa NAIA. Ano daw yung nagbatakbo? Pwede mo may paliwanag ng mas, ano pa? Yun. Oo. Nasa salaysay ko na po yun. Ando na po lahat. Pwede mo bang banggitin kahit konti lamang? Wala na po. Ayun na. Last na lang kay Don. Mr. Patidongan, Don, sir. Ano ginagawa ni General Macapa sa kaso? Nabanggit ko na yung kanina, sir. Ano pa ba yun? Pwede mo bang dagdagan? Hanggang doon na lang siguro. Thank you. Angie de la Cruz po, Filipino Star ngayon. Ano po ba yung particular na kaso na naisampan niyo po ngayong pong hapon? At paki-mention po kung sino po yung tatlong kinasuhan niyo doon sa complaint affidavit na sinagmit niyo ngayong hapon. Yung mga kinasuhan dito ay si General Romeo Macapas at saka si Jairos Vincent Consina at saka si Police Lieutenant Colonel Rosel D. Encarnacion. Ang kaso po nila ay misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer, and oppression. Misconduct, honesty. Okay. Ano po yung mga nakasalaysay po dyan para po kasuhan sila nito? Bahala na ang ano. At may kopya naman na dito na aming ginawa. Kay Sir kanilinisan, sir. As a lawyer po, kasi hindi nyo pa nakikita yung mga dokumento. As a lawyer, so sinasabi po ni Sir kanina na parang nagkaroon po ng human rights violation nung kinuha po yung mga gamit nila ni Major. Is there any violation na human rights? I cannot comment on the merits, ma'am. Pasensya na. Kasi ako mismo yung magdidesisyon. So, magsasabi ako ng sagot ko dyan sa tanong na yan, lalabas na yung decision ko. So, humingi po ako ng tawad sa inyo. Napakahirap po nung balansehin yung the right of people to know, the right of the media to ask questions, and the right of privacy of individuals. Napakahirap po talaga. Ito po pag-exercise po ng inyong karapatan, kaya po nandito kami sa inyong harap. Hindi ho namin tinatago itong kaganapan na ito. Sinasabi ho namin. Pero may mga bagay lang po talaga na hindi lang namin malahad. Kaya doon po ay humingi kami ng tawad. Pero ito po mismo, yung pagpapakita ho namin dito ng ganitong pangyayari, ito po ay pagiging transparent po ng inyong National Police Commission. If I may, napakaganda rin po ang pagkakataon nito na ipakita na lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan. Ang nasa kaliwa ho natin si Yusek Cruz, Yusek Eli Cruz, sa dati rin hong police. Tayo po ay nasa National Police Commission. Sila po ang gumagawa ng criminal aspect of the case. Tayo po ang sumisilip ng administrative aspect of the case. So kung susuriin nyo ho, yung pong buong gobyerno ay isa lang po ang papupuntahan yung katotohanan. So anything that is not with the truth ay sobra hong kabalintunaan. Hindi ho dapat natin tatanggapin po ang labas sa katotohanan. So dito po, pinapakita po na the government is serious to look into this case, to finally give justice to the families of the victims, kung sino man yon, at we will find answers. We will give you answers very, very, very soon. Kay alias Totoy,
Sir, dahil po nagkaroon ng mga karagdagang mga witnesses, karagdagang mga ebidensya dito sa kaso, sa palagay niyo po ba mas mabigat po yung ating laban po sa mga inaakusahan niyo sa missing sa Bungeros? Yes, opo. Why? Ito na yung karugtong, yung dalawa kong kapatid. Yun na yung mag-witness against sa mastermind. Good afternoon po, Mar Gabriel po sa Net 25. Kay Ilakim siguro, kasi initially, ang sabi ng PNP, si General Macapas nagtrabaho lang nung arestuhin kayo dahil may mga ebidensya na nagtuturo leading to you as a suspect. Sa tingin mo, mali yung ginawa niya na pag-aresto sa inyo? Or pwede nyo ba kaming bigyan linaw dahil ano ba yun? Prior to your arrest ba yun? O may usapan na susunduin ka at gagawin kayong witness? Paano po ba? Bakit parang nagulat kayo? No comment na po ako dyan. Kay Attorney Kalinisan, sir. Sir, kahapon, may sinasabi isang abogado ng mga pulis, si Attorney Vitriolo, na may mga affidavit yung 12 dating tauhan ni Totoy na hindi na isama sa complaint sa DOJ. Sa inyo ba may nakaabot na nakopya ng mga affidavit para i-consider dito sa admin case na kinakaharap ng mga pulis? Una, hindi ko po alam yung mga affidavit na yun. I think that is between the DOJ and whoever that person is. I don't know his name. Pero iba ho ang trabaho ng DOJ sa NAPOLCOM eh. So kung ano naman yung story yun, kung may kinalaman man sa pulis yun, welcome naman dito yun eh, affidavit na yun eh. Pero kung walang kinalaman sa pulis yun, syempre yung relevance nun, kailangan namin din silipin. So I'm not aware of those affidavits. Meron naman iba siguro complainant doon sana. Lumutang sila kung may gusto silang ipalabas na affidavit nila. Hindi naman sarado ang pintuan dito sa National Police Commission. So inamin naman ng CIDG na ni-receive nila yung copy. Hindi lang daw nila isinabit dahil hindi sila ang nag-extract ng affidavit. On your part, sir, magre-request ba kayo sa CIDG to submit yung mga copies na yun para ma-consider nyo sa ginagawa nyong admin investigation? Sisilipin namin lahat. Wala naman tayong hindi sinisilip eh. Lahat naman, sinisilip. Lahat ng tao na involved, iniimbestigahan. Wala kaming sinasarang pinto dito. Kahit ano pang ranggo nito, sinisilip namin dito. Tamaan ang tamaan. Balikan ko lang si Totoy. Totoy, kay General Macapas, ano ba sa tingin mo? Bakit nagbago o nagulat kayo dun sa naging action niya pag uwi ng mga kapatid mo rito? Sa tingin mo ba may taong nasa likod niya? Sa madaling salita, alam naman ng lahat to na gumagana na ang pera ni Mr. Atong Ang. Yun lang po. Sir, before ba may naging, sa tingin mo, may connection din siya dyan sa case na yan? Bago siya maupo as CIDG chief? Or ngayon na lang siya na-involved? No comment muna ako dyan. Thank you. Thank you. Are there any more questions from our media partners? Again, are there any more questions from our media partners? Ano daw po yung relevance ng pera ni Atong Ang dun sa kay General? Any comments, sir? Alias Totoy, any comment? At may comment, alam ba kayo no comment. magkano yung bigayan na ngayon? Thank you. Are there any more questions? Kayo po bang dalawa nasa Witness Protection Program na po? Ano po yung mga consideration na naibigay po sa inyo? Lahat po, ma'am, confidential po. Thank you. Gaano kabigat si Ella Kim sa kaso bilang bagong testigo po? At
Attorney, pwede ikaw sumagot. Para dance ka bulong ng bulong dyan, sir. Pwede dumiretso ka na sa mikropono, Attorney, sir. Magandang hapon. Gaya po ng sinabi ko nung kami ay nagbigay ng press call. Malaki po ang salaysay ng pagtestigo ng aming kliyente na si Elakim Patidongan at si Jose Patidongan. It will prove the body of the crime. Sa husgado lang natin nanuhin yun. Sa husgado lang po, para mahaba. Sir, si Jose Patidongan po, nasaan po siya ngayon, sir? Ba't hindi siya kasama sa mga nag-file ng affidavit? He is presently detained at CIDG Camp Crame. And we already filed our formal entry of appearance sa mga kaso niya. And we also filed several motions sa court which is now submitted for resolution. Nakaranas din po ba siya ng binabanggit ninyo na pang-aabuso kagaya po ng experience ni Sir Elakim? Kung ano po yung dinanas ni Elakim, ganun din po ang dinanas ni Jose. Maraming salamat. Thank you. Are there any more questions from our media partners?